What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. For today's video, ayan, bibigyan ko kayo features na pwede nyo makonsider dito sa Vivo Y04S ngayon 2026. So tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, pag-uusapan natin yung napakamura na Vivo Y04S. So ito ay nasa budget segment po ito mga idol. At ang maganda kasi dito is upgraded yung kanyang storage compared doon sa very popular din na Vivo Y04. So dito sa ating video, bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito sa Vivo Y04S at kung bakit maganda rin naman siyang bilhin ngayon 2026. And when it comes sa kanyang SRP, to be honest, hindi ganun kabagay ang kanyang SRP kasi nasa 6,000 plus siya. Tapos yung chipset ang medyo pina-problem natin dito sa Vivo Y04S. Pero magandang balita, dito sa online mga ka-J-Vlog, dito sa ating view products, mura nyo lang makukuha ang Vivo Y04S. So itong smartphone na to is nasa around 5,000 pesos na lang siya mga ka-J-Vlog. Pag kasama nyo in-apply din ng ating YouTube special voucher. So pag click nyo yung product link natin dito, may mag-generate pong voucher up to 1,000 pesos off. So pwede nyo lang makuha ng 5,000 pesos ang Vivo Y04S. And meron tong 4GB of RAM and 256GB of internal storage. So syempre loads, okay ba ang 4GB of RAM? Pero ang maganda kasi doon, loads, 256 siya. Medyo naguguluhan ako kung bibilin ko ba to. To be honest mga ka-J-Vlog, ang 4GB of RAM is the best minimum na pwede nyo na makuha or mabili ngayong 2026. So, depende pa rin kung magkano nyo sa nakuha. 5,000 pesos, medyo acceptable pa siya. Depende na lang kung ano yung specs ng device. Kung tinero mo ng 256 at maganda naman yung mga ibang specs niya, mako-consider pa natin ang 4GB of RAM at hindi pa naman po yan. Kumbaga, ano pa naman yan piniprefer pa rin na mga ibang consumers as long as depende na lang kung magkano nyo nakuha. So, ang maganda dito or pinaka the best na pwede nyo mabili dito sa Vivo Y04S is storage. Diba? Ang storage na itong si Vivo Y04S is 256GB of internal storage. Iilan lang po na smartphone brands ang nag-offer ng 256GB of internal storage sa ganitong murang. So grabe 'di ba? Nakakatuwa lang na in today's time yung 256 ay nakikita na natin sa mga affordable smartphones including the Vivo Y04S. And syempre in today's time talaga we need a large storage kasi yung mga apps or games palaki na ng palaki ang mga required storage. For example, pag maglalaro kayo, full download pa lang ng Genshin, 40 gigabytes, WoWa 40, COD 40, ano na yan, do the math, 120 gigabytes na agad yun. Pag ML, I think ang full resources ng ML nasa 20 gigabytes, Honor of Kings nasa 20 rin, di ba? Ang lalaki na po ng mga required storage ng mga games. Applications din, ang bibigat na, Facebook nga lang, yung mga catch niyan or yung mga data niyan, umaabot minsan ng 5 gigabytes, di ba? So, again, kailangan na natin ng mga malalaking storage going 2026 at isa to sa magandang i-offer sa inyo ang Vivo Y04S. And yan yung isa magiging buying factor ng mga consumers kasi syempre sa Vivo Y04 wala po tayong option to go for 256GB of internal storage. Dito binigyan tayo ng option. Pero yung iba, loads, medyo skeptical ako sa chipset niya, the Unisoc T612. Okay ba siya kung makuha ko ng 5K or below 5K? To be honest, yes. Pag nakuha nyo siya ng 4 to 5,000 pesos, okay pa ang T612. Pero kung niya sa SRP niya, medyo hindi po bagay ang T612 mga idol. At bagay na bagay lang T612 sa mga ganyang presyo na 5,000 pesos below. Which is pag nakuha nyo ng same price dito sa ating view products, mas sulit na siya. Unisoc T612 ay hindi po mabagal na processor yan. It can handle day-to-day tasks, laro naman tayo. I think na-game test ko na to several times and it can handle MOBA games or COD. And pag Genshin, nakakalaro naman tayo kahit papaano pero expect nyo na hindi ganun smooth at nag-frame drop siya from time to time. Recommended settings for Genshin is pinaka-lowest. Sa mga MOBA games, sa mga high settings, kayang-kaya naman. At yun, kung casual user lang kayo, T612 is good to go rin naman kahit papaano sa Vivo Y04S mga ka-J-Vlog. Pagdating naman sa display,
Syempre, ang main na pag-uusapan ulit natin sa display is of course yung notch display na pinaka-ayoko. Pero no choice tayo dyan dahil ang Vivo Y04 is naka-notch display din. Walang any changes when it comes sa display na itong Vivo Y04s. Same na naka-notch, same na 90Hz, same din na 6.74 inches. Pero the nits of brightness is not too bright, not too low. Nasa average level 570 nits of brightness. So, kung gagamitin nyo to outdoor, alam nyo yun yung parang hindi siya ganun kaganda yung brightness niya pagdating sa outdoor compare sa mga 1,000. I think ang mas prefer na nits of brightness na when using a smartphone sa outdoor is 1,000 nits of brightness. Yun yung mga solid na matataas ang nits of brightness. Yung iba mga ka-J-Vlog, yung mga ibang consumers natin pag bumili ng smartphone, usually ginagamit nila yan for work, outdoor, di ba? Parating na sa labas at kailangan nila na matataas sa brightness. So dito, again, ulitin ko ang brightness level ng Vivo Y04 is parang nasa middle lang naman mga idol. Camera specifications for me, yan yung isa ring malinaw din naman. Kaya sinabi ko, consider ko siyang top features din nito. Dahil, when comparing sa mga ibang smartphone brands, nakakapagsabayan ang Vivo Y04s even though meron siya lang na 13 megapixel rear camera. Isa pang magandang feature ng Vivo Y04s at kung bakit maganda siyang consider bilhin is of course battery. 6,000 mAh non-removable battery capacity. Yan yung isang malaking advantage ng Vivo Y04s of course sa mga ibang competitors niya na meron mga 5,000 mAh battery capacity. Don't get me wrong, 5K mAh battery ay malaki po yan. Pero specs wise or comparing sa Vivo Y04s, meron pang extra juice na ma-offer ang Vivo Y04s para sa inyo, 6,000 mAh. And ang magandang balita sa Vivo Y04s is na-try ko na to mga J-Vlog when downloading games ng standby. Matagal ang standby time niya. At pag naglalaro tayo, yung battery percentage nung natin, matagal din naman siyang mabawasan, kumbaga. Pero the downside, ito, honest tayo, the downside dito sa Vivo Y04s is of course the charging rate. So, kung gusto niyo na malaking battery, you need to sacrifice the charging rate. So, 15 watt, fast charging. 15 watt is a fast charging pag sa mga maliliit na battery capacity. Pero pag tinera mo sa 6K, slow charging po yan. So, kung i-observe natin, 6K tapos 15 watts, siguro mga ilang hours, 2 to 3 hours, sabihin na natin 2 hours or 2 hours to 30 minutes, pwede mo full charge etong smartphone na to. So, 2 hours, 30 minutes, ganun yung estimation time ko para dito sa Vivo Y04s na tinano ng 15 watts fast charging rate. Tulad ng sinabi ko sa mga ibang video ko, kung magsi 6K battery ka, you need at least 33 watt fast charging rate para mabilis talaga mag full charge yung device. Pero dito sa Vivo Y04s, yun lang naman yung nakukulungkot na part dito sa smartphone na to. At action. Ang maganda pa dito sa Vivo Y04s is especially yung yung IP rating na yan naman din yung usually nakikita natin sa mga ibang brands. Pero syempre as a budget smartphone, magandang advantage din yan ng Vivo Y04s, especially it may parang kumbaga mayroon siyang specific target consumer. So yun nga, kung gamit nyo to outdoor, tapos umulan as a navigating tool sa motor nyo, at least may protection. Say goodbye na kayo sa yung parating naka-plastic yung smartphone nyo pag umuulan para hindi mabasa. Ito, kahit na mabasa siya sa ulan, all goods at no worries mga ka-J-Vlog. Dahil hindi po siya masisira dahil meron siyang water protection. Again, ang water protection niya ay hindi po pwede masabir sa tubig kasi meron ako mga nakikitang content creator na pag sinabing water resistant, like nilulublubagan sa tubig. Hindi mo na tinitignan ng IP rating. So, ang IP rating neto ay hindi po pwede masubmerge sa tubig para rin maging aware mga consumers natin dahil sayang naman pag nilublob nyo sa tubig yan at sobrang confident at nasasira, sisisihin nyo yung brand. So, ang mga smartphones lang na pwede ma-submerge sa tubig is IP67, 68, and 69. Kung gusto nyo ng Vivo smartphone na pwede malublob sa tubig na sobrang mura, go for the Vivo Y21D. Yun po ay merong solid na IP68 and IP69 water and dust resistant. And syempre, dito sa Vivo Y04s, I know it's not a big feature pero napakalaking tulong yung kanyang flashlight. Meron siyang dedicated flashlight sa likod na 10 times stronger compared sa mga ibang smartphones. At
ano rin naman siya, it's a useful tool pero it's not a big feature. Pero sinabi ko na rin dito mga ka-J-Vlog para alam nyo rin or may idea kayo na meron tong dedicated flashlight. And when it comes sa volume, sad to say it's not a dual stereo speakers pero meron siyang speaker. And ang isa pa dito sa Vivo Y04S, I think hindi siya dual stereo speakers sa pagkakaalam ko pero meron siyang feature na pwede nyo i-boost yung volume niya up to 200% volume. So again, malaking ano rin naman yan, malaking tulong din sa mga consumers natin para ma-boost yung kanilang audio level, di ba? So again mga ka-J-Vlog, yan ang ating top features dito sa Vivo Y04S na pwede nyo ma-consider dito sa smartphone na to. Ikaw, Lods, sa palagay nyo ba sulit itong Vivo Y04S? To be honest mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanyang SRP, hindi po talaga siya bagay o hindi siya sulit. Pero pag yan yung possible na pwede nyo makuha ang price sa mall or sa offline store. Pero dito kasi sa ating online shop, no worries, official store po ni Vivo, mismo kay Vivo kayo bibili dito sa ating product link. Pag nakuha nyo siya around 5,000 or 5,000 below, definitely mas sulit na siya. Yun nga yung mga features na sinabi ko, ang isang magiging buying preference nyo dito sa Vivo Y04S. So again mga J-Vlog, kung gusto nyo makuha to ng sobrang mura at sobrang sulit, dito lang kayo bibili sa ating View products. And hopefully, ito mga sinabi ko sa inyo ay makatulong sa inyong buying decision sa Vivo Y04S.